Okay, magandang gabi sa inyong lahat and welcome to our Saturday night family service. Today is March 21, 2026 and the time is 8 p.m. Manila and 9 p.m. Tokyo time, ano? And ang topic natin ngayon is very, very interesting because we will talk about yung temptation of Jesus. What is the meaning of the three temptation of Jesus, ano? So, actually, this is the first time yata na matatopic natin to. Kaya, uh, I hope na it will be interesting for you, ano? Yung topic natin ngayong gabi ito. Okay? So, before we start, let's have opening prayer, no? Please open up your hearts and invite God in your heart, okay? And please join me in prayer. Our beloved Heavenly Parents, our beloved true parents of heaven and earth and humankind. Again, Father, today we are here in front of you. We're asking, Father, for your love. We're asking, Father, for your guidance, Father. Because, Father, in our journey here on earth, there's so many trials and so many challenges, Father, that we are facing. Every day in our lives, there are problems arises, Father, in our family, in our society. And somehow this affects our daily lives. And without, Father, your words, without your love, we understand, Father, that we will be defeated, Father, by these shortcomings that we have, the result of the fall of man. Heavenly Parents, we're so joyful and thankful, Father, for every week that you have given us, Father, your love, that you have given us, Father, your words, so that it could become our strength, Father, in overcoming and in fulfilling our daily mission in life. Father, we understand that what is happening now in our world today, the dissolution case or dissolution judgment of the Family Federation in Japan, and the captivity of our true mother in Seoul, South Korea, is the final era, Father, in which we are now, Father, opening the way to the completion of your kingdom. We understand, Father, as we have learned, Father, in the past lecture, that in order to have complete victory, Father, there must be no accusation, Father, from Satan. We must be freed, Father, for any accusation from Satan, so that the completion of your will could be realized here on earth. And that is what our true mother is doing right now. Even though, Father, that she is old, very old, Father, and have a very weak body, but she went down, Father, from the very bottom of hell in order to liberate, Father, hell, and to completely, Father, crush hell and establish, Father, your kingdom. This is the heart of our beloved true mother. And we are your children, Father. We will go together with our true mother. Whatever, Father, it may be difficult or it may be, Father, suffering course that we will face, Father. But because, Father, we understand your heart and the heart of our true mother, we will not leave our true mother in that situation. And together, we will be triumphant, Father, in doing our mission. Because it's enough, Father, for you. You have a long years of suffering. And this time, Father, we will not fail you. We will be victorious, Father. Because our true mother is leading us into this victory. Father, thank you so much for everything, for taking care of our family, for taking care, Father, of our loved ones. And I know, Father, that our connection to you will never be broken again. We will be, Father, forever grateful to you, and we will hold on, Father, to your love. Again, this night, we are asking for your guidance, for your wisdom, that we
could be able, Father, to fully understand what you want us to know and what you want us, Father, to fulfill. Thank you so much again. And I prayed, Father, these things in my name, Ronaldo Santos, blessed family, attending our holy beloved, Holy Mother of God. Jude. Jude. Okay, thank you so much again, for coming tonight. And I know na umpisa na ng Kwaresma, dyan sa Philippines, and you are preparing to celebrate the Holy Week yata this coming April, And as we go on to that, every Sunday, every Saturday night, we're going to topic about Christ, so that we could understand more, the heart of Jesus Christ. And tonight we're going to talk about the temptation, of Jesus. Ano yung three temptation, na in-overcome ni Jesus in his life. Okay? So let's start now, So, but before that, I just want to ask you, how about yung daily life natin? Are you still holding, on our true parents, on our heavenly parents? As we mentioned before, na ang ating victory sa buhay is not what we are doing right now, Because as long as we have life, there are always a tendency for us, na mag-deviate sa ating path. So ang true victory natin is if we could follow the path until the end, that is the true victory. That's why in the Bible it says na those who can persevere unto the last, those were or are the victors. Hindi yung kasalukuyan ngayon gumagawa ka, you can say na you are victorious already. No. The victory is until the end. You must walk that path. You must walk the true path. And on that end, you can say that you are victorious in front of God. So sana ito, magsumikap tayo, sa araw-araw ng ating buhay. No one knows. Sabi nga, palagi natin sinasabi, no one knows until what age are we going to be here, dito sa mundo. Kaya dapat magsumikap tayo, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong maghinawa, And sabi nga natin, palagi natin sinasabi na mag-cling tayo, especially to the love of God. Ito yung bigyan natin ng priority in life. We're not saying na, for example, na you are aiming for a better life, For example, na yung full of material things to ka. We're not saying na masama iyon. Iyon ay magiging masama kung iyon ang ating bibigyan ng priority. Kung doon lang mafo-focus yung buhay natin in acquiring those things, But if we will use that for God's will to be fulfilled, so yun, that is good. Kaya lang, kung yun ay makakasagabal sa atin, sa ating pananampalataya, sa ating paggawa ng kagustuhan ng Diyos, masama yun. Kaya, diba, in the Bible, yung isang mayamang merchant na nagtanong kay Kristo, paano ba, Master, makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi ni Kristo, sundin mo ang kagustuhan ng Diyos, ba? Sabi niya, sinusunod ko po ang kagustuhan ng Diyos. Sinusunod ko ang 10 utos. Ano sabi ni Kristo muli? Isa na lang ang kulang mo. Pagbili mo lahat ng iyong ari-arian at pumarito ka sa akin at sumunod ka. Sapagkat alam niya na yung tao na yon ay nagkakamal ng maraming salapi o maraming material na bagay na nagiging
hadlang, no? Sa paglago ng kanyang puso. Ganun yun. Kaya hindi masama na mag-aim kayo for material things or for whatever, as long that it will be used for God's purpose. At hindi doon focus ang ating buhay. Sapagkat hindi yun ang tunay na layunin ng buhay. Ang tunay na layunin ng buhay ay mapalago natin ang ating pagmamahal upang pagpunta natin sa kabilang buhay, we could tell the story of our love, how we acquire a mature love to God. May story natin kay God, yung life story ng buhay natin, which is in line with maturing our heart. And God, as our parent, is very, very happy listening to us, if our story of life is centered on the fulfillment of our will. So this must be our attitude. So, alam ko, medyo masakit na sa tenga nyo, paulit-ulit natin sinasabi, pero kailangan natin to na marinig palagi upang lalo nating maunawaan, upang ma-inculcate natin sa ating isipan, tumimo sa ating isipan yung mga bagay na ganito. Okay? So, enough for that. Let's start with our topic for tonight. So, sabi rito, sa Lucas 4:1 to 13, ito yung temptation ni Satan kay Jesus Christ. Kaya tinukso ng diablo si Jesus. Okay, basahin natin. Si Jesus na puspos ng banal na espiritu ay bumalik mula sa Jordan. Pinatnubayan siya ng espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng diablo sa loob ng 40 araw. Sa mga araw na iyon ay wala siyang kinaing anuman. Pagkatapos ng mga ito, nagutom siya. Sinabi ng diablo sa kanya, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay." Iyon ang unang tukso ng diablo. Sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos." Ito yung unang tukso at ito yung kanyang pagsagot doon sa unang tukso. Sumunod, dinala siya ng diablo sa isang mataas na bundok. Ipinakita sa kanyang lahat ng mga paghahari sa sanlibutan sa sandaling panahon. Sinabi ng diablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kanilang kaluwalhatian sapagkat ibinigay na ito sa akin at ibinigay ko ito kung kanino ko naisin." Di ba? Alam natin na nung pagkakasala ni Adan at ni Eva ay na-acquire ni Satan and all of the creation, especially si Adan at si Eva. Yeah? Kasi si Adan at si Eva supposed to be, they will be the one who will be the Lord of the creation. Nung mapasakamay ng diablo si Adan at si Eva, because sumunod si Adan at si Eva sa kanya, all of the creation also were under Satan. Kaya ang sabi sa Biblia, di ba? Na ang ruler of this world is actually Satan. So kaya sabi nito, sapagkat itong lahat na ito ay binigay sa akin at ibibigay ko ito sa kung kanino ko man naisin. Kung ikaw nga ay sasamba sa akin, ang lahat ng mga ito ay magiging iyo. Muli, sumagot si Kristo at sinabi, "Lumayo ka, Satanas, ito ay sapagkat nasusulat. Dapat mong sambahin ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Ito yung pangalawang tentasyon ng diablo kay Kristo at yung kasagutan ni Kristo sa diablo. Pangatlo, dinala ng diablo si Jesus sa Jerusalem at inilagay siya sa taluktok ng templo. Sinabi sa kanya, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Ito ay sapagkat nasusulat, uutusan niya ang kanyang mga anghel patungkol sa iyo upang ingatan kang mabuti. Bubuhatin kanila ng kanilang mga kamay upang hindi tumama ang iyong paa sa bato." At pagsagot ni Kristo ay sinabi sa kanya, "Nasusulat, huwag mong tuksuhin ang Panginoong mong Diyos." At nang pagkatapos na yon, siya ay umalis at iniwan si Jesus ng pansamantala. So yun yung pangatlong tukso ng diablo kay Jesus at yun yung pangatlong kasagutan ni Kristo. Okay? Ito yung tukso o yung tatlong panunukso ng diablo
kay Jesus. So ano ibig sabihin nito? No? Pag-usapan natin yan. So according to the divine principle, sa katuruan ng ating true parents, yung tatlong temptation na to ni Jesus mula sa Diablo ay may kaugnayan sa three great blessing. Ano ba yung three great blessing? Na sinasabi, di ba? Ano yung three great blessing? Di ba nakalagay dito? Sa three great blessing, sa Genesis 1:28, di ba? Sabi rito, be fruitful, di ba? Ang tinutumbok nito is individual perfection. Ang pangalawa is multiply, establishing a family, a true family. And then yung pangatlo, have dominion over the creation or become Lord of the creation with love, with true love. Ito yung three blessing na nakalagay sa Genesis 1:28, di ba? So, meron daw kaugnayan yung three temptation na yun ni Jesus mula sa Diablo sa three great blessing. Ano kaya yung connection na yun? According to the teaching of Reverend San Ming Moon, sabi rito, Jesus came as the second Adam to restore what was lost in the fall. The temptation in the wilderness were not just personal tests, but providential condition to restore the three great blessings. So yun na to. Ang sabi dito ni Reverend Moon, di ba si Kristo ay darating na second Adam. Sabi sa 1 Corinthians 15:45-47, sabi dito na yung unang Adam ay nagbigay ng kamatayan, subalit ang pagdating ng pangalawang Adam ay magbibigay sa atin ng buhay at kaligtasan. Kaya makita niyo yung comparison, Si first Adam daw ay nagbigay ng kamatayan sa tao. Bakit? Kasi nagkasala siya. Kaya ang second Adam ay muling ay ipadadala sa atin para tumayong Adam. I-restore yung posisyon ng Adam na magbigay sa atin ng buhay at kaligtasan. Supposed to be, kung hindi nagkasala ang unang Adam, siya ang magbibigay sa atin ng buhay. Hindi natin kailangan ng kaligtasan at the time kasi hindi naman tayo nagkakasala pa. Ang unang Adam ang magbibigay sa atin ng buhay. Subalit ang unang Adam ay nagkasala at dahilan sa pagkakasala na yun ay dumating ang kamatayan sa tao. Kaya ang unang Adam daw ay nakapagbigay ng kamatayan sa mga tao. Kaya ang pangalawang Adam ay ipaparito ng Diyos upang i-restore yung pagkakamali ng unang Adam. At sa pamamagitan niya ay magkakaroon tayo una ng kaligtasan sapagkat tayo'y nagkasala. Pagkatapos ng kaligtasan ay magkakaroon tayo ng buhay. So makita yung significance ng connection ng first Adam at saka ng second Adam. It is in accordance sa 1 Corinthians 15:45-47. Sabi yun doon. Kaya sabi rito, Adam failed the three blessings, di ba? Yun ang pagkakasala ni Adan Yung hindi nila sunod dun sa three blessing na binigay ng Diyos sa kanila. Na ano yun? Be fruitful, di ba? Magkaroon ng maturity. Sa pangalawa, multiply, magtayo ng isang mabuting pamilya. Yung pangatlo, magkaroon ng dominion over the creation. Ibig sabihin, tumayo tayong Lord of the creation sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kalikasan. So yun yung hindi natupad ni Adan at ni Eva. Adam failed the three blessing. So hindi ba sabi natin, ang second Adam na ipapadala ng Diyos ay i-restore niya yung pagkakamali nung unang Adam, di ba? Hindi makapasok si Ivy. Ayun, yan, nakapasok na. Okay? So, kaya, ang pagpunta ng second Adam ay i-restore niya yung posisyon ni first Adam, di ba? Na dapat, para ma-restore niya yun, anong dapat gawin ng second Adam? Hindi ba? Kung ano yung hindi nagawa ng first Adam, yun yung kanyang gagawin. Diba? Ganon ang pagre-restore, di ba? Kaya, kung ano na-fail ni Adam and ano yung na-fail niya? Three blessing. The second Adam must fulfill the three blessing. Kaya lang bago niya ma-fulfill yung three blessing na yon,
dapat he must have first gained victory over Satan. Ibig sabihin, malagpasan muna niya. Hindi siya papayagan ni Satan na makuha, ano yung three blessing. Tandaan nyo, di ba, nung magkasala si Adan at si Eva, pinalayas ng Diyos si Adan at si Eva at hinarangan niya ang Garden of Eden ng flaming sword, di ba? With two, yung angels, di ba? Yung cherubim. Hinarangan niya yung tree of life. Di ba? So kaya, ganun ang ginawa ni Satanas. Bago siyang magkaroon ng karapatan na ma-fulfill, mapasok niya yung three blessing or yung tree of life muna, dapat maging victory muna siya kay Satan. At yun ang nagbigay ng karapatan kay Satan na i-test si Jesus Christ. So ngayon, na-establish na natin yon. Pupuntahan na natin ngayon, ano ba yung temptation? Ano ibig sabihin ng mga temptation na to? Anong connection nito? Sabi natin kanina, yung three temptation ni Kristo mula sa Diablo ay may connection doon sa three blessing. Kasi yun naman, bilang second Adam, yun yung kanyang i-restore. Di ba? So anong connection nito? Sabi rito, ang una, di ba? Turn these stones into bread. Sapagkat gutom na si Kristo after fasted for 40 days. Nag-fasting siya ng 40 araw. Walang pagkain. Kaya gutom siya na rito, doon nagkaroon ng pagsubok o panunukso si Satanas. Nasabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi niya, sabihin mo na utusan mo ang batong ito na maging tinapay. Ano ang sagot ni Kristo? Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. So, what is the meaning of this in connection doon sa first blessing? Hindi ba, ang first blessing is what? To perfect one's character and become one with God. Di ba? Adam failed because he followed physical desire. Di ba? Si Adan at si Eva, kaya sila nagkasala. Ang nagwagi sa kanila yung kanilang desire. Hindi nila na-control yung desire nila for sex. Di ba? That's why Jesus must be victorious doon sa panunokso na yon, na kung saan nag-fasting siya for 40 days. Imagine mo, gutom na gutom siya. Tinukso siya ng Diablo na gawin mong ba totong tinapay na to? Di ba? Ikaw masarap itong maging tinapay. Ang sabi ng Diablo. So, dapat mo-overcome ni Kristo who is standing as a second Adam, yung kanyang physical desire. So yung pag-fulfill, yung pag-overcome niya, nung gutom niya, it signifies overcoming his physical desire. So, kaya nung sinabi niya na ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay kundi sa mga salita ng Diyos, ay napagtagumpayan niya yun. Kahit gutom na gutom siya, mas pinili pa rin niya ang salita ng Diyos. So he became victorious dun sa first temptation, meaning nagkaroon na siya ngayon ng authority na mapulfill niya ang first blessing. So tandaan nyo, dahil nagkasala si Adan at si Eva, bago ma-fulfill yon ng second Adam, dapat maging victorious muna siya doon sa a temptation ni Satan. Okay? The second one, throw yourself down from the temple in Matthew 4:6. In this second temptation, Satan tempted Jesus to prove his identity through a dramatic miracle. Sabi niya, if Jesus had jumped and angels saved him before, people would have believed instantly. Di ba? Kung titingnan natin. So makikita mo doon na anong tinutumbok nito? Doon sa pangalawang second blessing. Diba? Second blessing is to multiply. The second blessing requires absolute trust and unity with God. Diba? In order for us to establish an ideal family, kailangan completely, we must be centered on God. Hindi ba makita natin doon sa ating illustration, di ba? Adam and Eve, man and woman, centering on love, centering on God, and they will establish
and create a child, a God-centered child. So meaning, all our lives will be centered on God. Ano sabi ni Kristo? First, greatest commandment is to, God first, to give our life, everything to God. So that is the second blessing. Our family must be centered on God, absolute trust and unity with God. That is the second blessing. So itong second temptation ni Kristo, nagpapakita to ng sa kanya babaling. Satan babaling yung pananampalataya ni Kristo. Instead na Jesus must have a complete and absolute trust and unity with God, dun sa panunukso na yon ni Satan, mababaling sa kanya yung pananampalataya ni Jesus Christ. So, sinisira nito, yung complete trust natin kay God. Kagaya ng sinasabi na how to multiply. So, pero nung sinagot niya to, ano sabi niya? Nasagot niya kay Satan, ang sabi niya, you shall not test the Lord your God. So again, in these words of Jesus, he overcame the second temptation of Satan. Okay? Now, let us go to the third temptation. Sabi dito, bow down and worship me and I will give you all the riches na makikita mo sa sanlibutan. Diba? Yun ang binanggit natin kanina. Satan claimed authority over the fallen world. Diba? Yun naman talaga ang sinasabi ng Biblia, na the ruler of this world is Satan. So, Satan claimed that authority over the fallen world and offered worldly power to Jesus. So, yun yung in-offer niya kay Jesus, na mag-bow down ka rin sa akin, mag-worship ka sa akin, and I will give you all of these things. So, anong connection ito sa third blessing? Hindi ba ang third blessing is dominion over the creation? Jesus stand as a second Adam. If he become matured and established an ideal family, he will stand as the dominator of the creation, as the Lord of the creation. Diba? So dito sa pangatlong temptation ni Satan, pinakikita rito na hindi, ako ang may dominion sa ngayon. Kaya dapat magbow ka sa akin. Diba? So, inaalis niya yung karapatan ni Kristo na ma-fulfill yung pangatlong blessing ni God sa pamamagitan ng pag-offer niya ng lahat. So, and what Jesus Christ said, dun sa sinabi na yun, sabi niya, only God deserves worship. Sabi niya gano'n, di ba? Satan offered the kingdoms of the world, but Jesus said, sabi niya gano'n, nasusulat daw na ang iyong sasambahin ay ang Diyos lamang. Di ba? So, in these words of Jesus Christ, Jesus overcame the third temptation of Satan. And because of this, sa pag-overcome ni Kristo nung tatlong temptation na yon, now, Jesus Christ can now start to fulfill the three blessing. Inalis niya ngayon yung harang, di ba? Nung magkasala si Adan at si Eva, hinarangan ng Diyos ang tree of life, di ba? To be attained by Adam. Ano? Ibig sabihin, nakaharang, yun yung magiging claim ni Satan. Nakaharang din si Satan doon na bago makapunta ang taong muli doon sa tree of life, dadaan muna siya kay Satan. So, but because of the victory of Jesus doon sa temptation ni Satan, that border o yung wall na yon na nagbablock sa tree of life nawala. Now, man has the meron na siyang chance to become the trees of life. Kaya after the temptation na overcome ni Jesus Christ yung temptation na yon, again, the second Adam opened the way to the tree of life. So now, the tree of life is open for Jesus Christ to attain yung blessing na yun. Kaya yun na to, ang connection ng three temptation dun sa three blessing.
Ibig sabihin, dahil nagkasala si Adan at si Eva, nawala ang tao ng karapatan na makuha yung tree of life. Ano ba yung tree of life? Di ba? Yun yung maturity. Yung matured. Yung first blessing, and that is perfect, to be perfect. Di ba? Hinarangan ng Diyos yun with flaming sword and 2 cherubim para hindi makuha ng tao. So kaya, di ba? Nung dumating ang second Adam, kailangan muna niyang matanggal yung wall na yon, yung flaming sword na yon, by overcoming and by becoming victorious kay Satan. So kaya nung kanyang mapagtagumpayan yung temptation na yon over Satan, now nawala na yung harang na yon, yung wall na yon for the tree of life. And man now can become a tree of life. So inopen up ni Kristo yung tree of life by overcoming the 3 great blessings. So iyan na to. Makikita niyo dyan how the providence of God is very systematic. No? Hindi yan by chance. Alam mo yung restoration natin na ginagawa ng Diyos is not by chance. Hindi yung, gusto lang ng Diyos na ganun. No. Even the numbers were given in the Bible para makita natin yung system ng restoration. Na, for example, di ba, from the time of Adam and Eve failure na magkasala si Adan at si Eva, until at the time of Noah na kung saan ay dapat nang ipapadala ng Diyos si Kristo dun sa family ni Noah. Pero dahil nagkasala yung family ni Noah, hindi napadala ang Kristo. Kaya, ibig sabihin nasayang yung 2,000 years na yon na preparation for the coming of the supposed to be first coming of Christ on the family of Noah. Kaya nung hindi mapadala yon, nag-failure yung 2,000 years, again, God had set again a 2,000 years biblical period to welcome again or to prepare again for the coming of Christ. Ano nangyari? Nung dumating nga si Kristo. Ang problema, hindi naman tinanggap ng tao. Kaya anong ginawa uli? Again, God must wait and again prepare a 2,000 years, biblical years of preparing the second coming of Christ. You can see how systematic, how God, in order ang kanyang restoration. And this also, yung 3 temptation ni Satan to Jesus Christ is not by chance. It is in accordance on how Jesus can bring victory to man. Dahil nagkasala ang tao by failure to fulfill the 3 blessings, so ito ay nagkaroon ng harang sa tao. At yung harang na yon ang nagbigay kay Satan ng karapatan para bago mabuksan yon, kailangan dadaan ka muna kay Satan. That's why the second Adam, who is to restore the 3 blessings, must first face Satan in that 3 temptation, in connection to the 3 blessings. And when Jesus Christ overcame the 3 temptation, Jesus Christ opened the way to the tree of life. So now, because of Jesus coming and triumph to the temptation of Satan, Jesus opened the way to the tree of life. That's why Jesus himself became a tree of life. He became perfect as Heavenly Father is perfect. Yun. Pero kung hindi na-overcame ni Jesus Christ yung temptation na yun, even Jesus Christ cannot be perfect. He cannot open the way to perfection. Kasi, of course, di ba? Logic naman yun. Nagsubmit siya kay Satan, so hindi siya magiging perfect. But because he triumphantly, victoriously overcame Satan, he opened up the way to the tree of life. And in that very moment, magkakaroon na ng restoration ang tao. Kaya lang, hindi na kumpleto yon sapagkat hindi tinanggap si Kristo. Hindi niya na-fulfill yung second blessing. That is to have family. Ang na-fulfill lang niya is perfection. Hindi niya na-fulfill yung second blessing in perfection in the family or ideal family. That's why nag-promise siya na I will come back again.
So kaya ito, ang Biblia ay history of God's providence. Hindi yan dapat babasahin mo na kukuha ng kakapraso ka dito, ikukonekta mo sa nakaraan, ikukonekta mo sa... No! No. That's not how to read the Bible. The Bible is a systematic history of God's providence on what happened last in the beginning, and then ano yung restoration, bakit nangyayari yon, bakit lumapit to, and what is the target or goal of history. The target or goal of the history is to restore man. First, the Messiah must come to prepare the way. Kaya nga, sabi ng Messiah, I'm the way, the truth, and the life. Nasa kanya lahat, sapagkat siya ang mag-open ng way. He must first be victorious. He stand as the second Adam. Ganun yun. Kaya, I hope ito naunawaan nyo, no? Yung ating analogy, no? With regards to the three temptation and in connection with the three blessing. So, sabi rito, Jesus restored the three blessings spiritually kasi nga namatay siya, di ba? Ang sabi rito, one, yung first is yung victory over physical desire, di ba? Second, victory of faith and obedience, victory over worldly power. Ito yung tatlong temptation na na-overcome niya. Yung desire niya ay na-control niya. No? Na hindi na-control ni Adam. Di ba? Yung pangalawa, yung faith and obedience na talagang complete trust with God. And the third is, yung overcoming worldly power. And that is, di ba, yung third blessing is what? To become Lord of the creation. Yun ang nakapagbigay kay Kristo rin ng daan. Na ang tao, because of that, we someday, if Jesus Christ become victorious sa pag-fulfill ng three blessing, man will become the Lord of the creation. Pero paano nangyari kung si Kristo ay nagpatihulog dun sa patibong na yun ni Kristo na ay tinanggap niya? Okay, sige, luluhod ako sa iyo, bigay mo lang sa akin lahat yan. Ang tao ay walang karapatan na maging Lord of the creation. So that's why Jesus Christ opened the way for the three blessings to be fulfilled by man. No? Yun na to, ang providential meaning nung pagkaka-fulfill ni Kristo o pagkaka-overcame ni Kristo dun sa three temptation ni Satan. Okay? So, ano nga to ang dapat na application nito? Ano ang magiging application nito sa bawat isa sa atin? Ano yung dapat na maging connection naman nito sa bawat isa sa atin? Sabi rito, application for believers, we must follow God's word above desire. Di ba? Kaya natanong ko sa iyo sa una kanina, di ba? We are desiring for material things, or for sex, Kaya dapat na una ang salita ng Diyos, no? Above all our desire. Kaya ano sabi ni Kristo? Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at pumarito ka sa akin. At sumunod ka sa akin. So, number one is to follow God in our life. Second is trust God without testing Him. Diba? Kasi tayo, di ba ito, sa ating buhay, sasabihin, uy, sige, God, ako po ay magsisimba, linggo-linggo, panalunin mo lang ako sa loto, panalunin mo lang ako sa sweepstakes. O, God, ibigay niyo lang po sa akin to. Sige, ako ay magpapagawa ng simbahan. Diba? May ganyan tayo. We test God. Before we follow Him, we first test God. Di ba ganun tayo? And then pangatlo, seek God's will above worldly power. Di ba? So yun yan, parang yung una, yung desire ng katawan or yung worldly power. Di ba? Marami ngayong tao na they sell themselves for the sake of power. No? Kahit na kay si Hodang, sino masagasaan niya, ang Diyos o kanyang pamilya man o kanyang mga kaibigan man. Di ba? Ganyan tayo. So ito yung application na dapat nating matutunan doon sa victory ni Kristo. Ito yung sa atin, hindi yung kaninang pinag-aralan natin, doon sa katauhan ni Kristo. No? Ito naman, application for believers, ano yung dapat nating makuhang example doon? Mai-apply natin sa sarili nating buhay. Ito yun. Dapat
God's word above our desire. No? Kung ano yung mga desire ng katawan natin, sex desire, no? Sexual desire, or pagkain, o pagtulog, no? Or paglalakwatsa, no? Or mga bisyo, no? Those are desire of the body. But ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Di ba? Dapat we can overcome those things because of the words of God. And then pangalawa, trust God without testing Him. Hindi dapat tayo nagbibigay ng mga condition kay God. Kaya tayo susunod lang. May mga condition tayo. Pag na-follow to, okay na. Sige, susunod ako. Kaya pag hindi na-follow, hindi maniniwala sa Diyos. Diba? Ganyan tayo. We are giving condition to God. Or we are testing God. Ano? Tinetest natin, uy, totoo bang may Diyos? Kaya, uy, ito ganun. Diba? And then pangatlo, dapat hindi natin pinagpapalit, ano? Worldly power man yan, or material things man yan, no? Sa pag-fulfill natin ng ating layunin sa buhay. Sapagkat those things, we cannot bring that when we go to the spirit world. Wala tayong madadala tuwing maniwala kayo. Sabi nga nila, di ba, may mga tao ato na ito hindi, alam ko naman hindi ko ito madadala eh. Ito igagawin kong pamana sa aking mga anak. Alam niyo ato may mga case na ito yung palagi nilang ginagawang dahilan. But hindi niyo ba alam ato sabi nga ng mga leader natin, do you know, we are always saying that only as a justification, ano? Pero ang totoo nun, gusto mo lang na magkaroon ng worldly power or kayamanan. Pero okay, grant down natin. Okay, pamamana ka to sa aking mga anak. Ang tanong, iyon ba magiging sigurado na seguridad ng mga anak mo? O siguradong makakaganda ba sa mga anak mo? Many times daw, even in the Philippines, makikita natin, many times, yung kayamanang naiiwan ng mga magulang ay naging dahilan pa ng paghihiwa-hiwalay ng iyong mga anak. No? Nagiging kagalitan, hindi lang yung mga anak, pamilya ng mga anak o mga kaapu-apuhan nila nag-aaway-away. Napapasa yon from generation to generation. Diba? So, ano yung dapat na ipamana daw natin sa ating mga anak? Ang dapat na ipamana natin sa ating mga anak ay yung mabuting balita ng Diyos, yung salita mismo ng Diyos dapat. At kung matatanim yan sa iyong mga anak at matutuso sila ng kanilang responsibilidad, they themselves will take care of their family. At makakasigurado ka na iiwan mo sila na nasa magandang kalagayan. Ganun na to, dapat ang pananaw natin. Alam ko, siyempre, na trending sa kalakaran yan sa pamayanan natin. Pero itong mga pinag-aaralan natin ay actually ito yung katotohanan na kahit isipin yung mabuti. Pag kamatay ba ninyo, may madadala ba kayo kahit na 5 duling, may madadala ba tayo? Wala. Maaaring nakahiga ka pa lang, na mamamatay ka pa lang, yung maaari-ari pinag-aawayan na ng mga anak natin. Diba? Those are reality. Those are reality. So kaya, pag ating pag-isipan, yung mga bagay na tinuturo sa atin, yung natututunan natin, and tingnan natin, sagutin natin within ourselves, tama ba to o mali? Ito ba talaga yung layunin ng aking buhay? Diba? Kasi, sabi nga natin, di ba, palagi natin inuulit, ang buhay natin dito is a journey. Paglalakbay. Para makatawid tayo sa kabila, kailangan i-prepare natin yung mga bagay na kakailangan natin sa kabila. Yun ang dapat na ating pagtuunan ng pansin. Bigyan natin ng oras yung mga kakailanganin natin sa kabila.
At yan ay napakaliwanag na itinuro sa atin ng Biblia at the true parents lalong-lalo na. True parents simplify the Bible. And that is what are those na kailangan nating iprepara. Ang pagmamahal natin sa ating puso. That is the very, very purpose of life. To mature our heart. No? Sana ito pag-isipan niyo mabuti. No? I'm not here para siguro, kasi minsan, pag sa ibang tao mo sasabihin, sa kanya, sa isang congregation, sinabing ganon, ang isipin kagad nila, naku, sinasabi lang ng pastor yun, para mag-donate kami sa kanya ng malaki, para maging mayaman siya. Maybe may mga ganong pastor. But here, in our discussion, I'm not, even wala akong sinasabi sa inyo regarding about money or whatever. I'm telling you this because this is the will of God. Not because na mayroon akong gustong makamkam sa inyong ari-arian o sa pera ninyo. No. This is the will of God. Kaya sana ito naunawaan ninyo. You know? Kaya yung again, yung temptation na na-overcame ni Kristo nag-open up ng way sa atin to na meron na tayong nawala na yung harang na yon for man to fulfill the three blessing. Hinarangan kasi yon, di ba? After na magkasala si Adan at Eva, hinarangan yon ng flaming sword. Kailangan dumaan muna tayo, matanggal natin yon. And this is the victory of Christ. So I hope ito, naunawaan ninyo yun. At ito, application for believers, dapat i-apply natin sa ating sarili sa pang-araw-araw. Follow God's word above desire. Trust God without testing Him. Seek God's will above worldly power. So this is application for every one of us. And then our conclusion is, the temptation of Jesus represent restoration of the three great blessings. So yung three temptation na yun ni Satan kay Kristo ay nire-represent nun yung pag-restore ng three blessing. Without that victory, the three blessing cannot be restored. Kaya that is the first victory of Christ. Restoring or opening the way, for us to fulfill the three blessings. Hindi pa natin na-fulfill, open up the way. Kasi hinarangan yun Hinarangan yun. Because of the fall of Adam and Eve. And kailangan dumaan tayo kay Satan. Satan will not let us to open that way or to cross that way. That's why Jesus Christ, as a pioneer, siya ang nag-open ng way na yon. He overcame Satan. Okay? So through his example, through the example of Jesus Christ, humanity can learn how to overcome temptation and return to God's original ideal. Yon, ang conclusion nun. Sa pamamagitan ng ginawang example ni Kristo, now we can learn how to overcome temptation para makomplete natin yung three blessing in ourselves, sa ating mga sarili. Kailangan ma-overcome natin yung ating physical desire. That is the first. And the second, we must be completely united with God. Husband and wife, completely united in love, centering on God, and create a family centering on God. That is the second temptation na in-overcome ni Jesus Christ. And the third is, dapat tumayo tayo sa ating pananampalataya, directly connected with God, and stand as the Lord of the creation. Hindi dapat tayong ipagpalit natin ng kayamanan, ang worldly power, ang ating pagmamahal, ang ating sarili, and ipagbili natin
sa kay Satanas. Hindi dapat ganun. Okay? So this is our conclusion. Okay? Sana tuwine ay may nakuha kayo, and then kung meron man kayong medyo hindi naunawaan after this prayer, so let's have parang reflection, or if you have question, you can ask a question. Okay, so at this point, please join me in unison prayer, meaning we will pray together, individually, and ask God's love, to enter into our family. Okay, please join me in unison prayer. Magandang gabi pong muli, mahal namin Ama, aming tunay na mga magulang. Napakasarap pong pakinggan ang mga salita na aming naunawaan ngayong gabi ito, sapagkat ito po'y nagbigay sa amin ng tamang katuruan kung paano namin mapayabong ang aming sarili, mapayabong ang aming pagmamahal, hindi lamang sa aming sarili, kundi bilang isang pamilya, at pamilya sa isang pamayanan. Iyan po ang aming napag-aralan ngayong gabi ito. At sana po sa tunay na pagkilala namin sa katagumpayan ng aming Mesaya, ng aming manunubos na si Kristo, kami rin po ay maging matagumpay sa aming pakikibaka na maitayo sa aming sarili, sa aming pamilya, sa aming pamayanan ang isang tunay na anak ng Diyos na mayroong pagmamahal sa kanyang kapwa at sa iyo po, mahal namin. Maraming salamat po sa pagmamahal at patnubay na binibigay nyo sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya po na naririto. Alam po namin na ang lahat ng tao, ang lahat ng pamilya, kahit ano pa man po siyang estado ng buhay o lahi, ay sa inyong pananaw, sa inyong pagmamahal, ay isa lamang po. Kami po ay pantay-pantay. Yet sapagkat kayo po ay aming magulang. And at this point, Heavenly Parents, I'm praying for the family who are here. Please guide them, protect them, so that they could be able, Father, to follow the path of our beloved true parents and stand firmly in the fulfillment of the responsibility, Father, towards them. Again, thank you so much for this night. You have given us, Father, your love, your words, and because of this, we will be triumphant and victorious in our journey in this life. And we are looking forward, Father, in meeting you in the afterlife. We will be proud in saying all the good things that we have done here on earth, the story of our life, the story of our love, because you, as our parents, is really happy listening to your children. Thank you so much, Heavenly Parents, and I pray, Father, these things in my name, Ronaldo Santos, blessed family, attending our Holy Motherhood. Okay? So, thank you so much sa inyong lahat and sa inyong pakikinig, And then, I just stop ko muna itong sharing. Okay? So, siyam tayo ngayon, Ayos, si Alvin Sinog nandito, Okay, Okay. So, medyo marami-rami tayo ngayon, Thank you so much sa pagpunta niyo rito ngayong gabi ito, And then pagpasensya niyo ako, medyo parang hungo kasi may allergy, pollen allergy, medyo mainit-init na rin dito kaya yumayabong na ang sakura. Kaya grabe na naman ang allergy. Okay? So sino ang gusto magbigay ng reflection doon sa ating napag-aralan? Nakuha ba ninyo ito yung point, yung punto, yung punto ng pag-aaral natin, Actually, it's very, very significant, Yung 3 temptation na yun ni Kristo, hindi random lang yon na ginawa ni Satan. Hindi random yon. There is meaning kung bakit dapat dumaan si Kristo doon sa pagsubok na yon ni Satanas. Okay? Sino yung gusto magbigay ng comments or gusto mag-reflect? Sino muna?
taas ka, mag-ano kayo ato. Ine. Sino gusto magbigay? Si JB. JB ato. Manguna ka uli. Yeah. Eh, dito, nagda-drive ako, pero meron ako Nagda-drive ka magbigay ba? ako. Dito, okay lang. Naka-ano naman ako, naka-hands-free Bluetooth, naman yung sige. Pero ingat Yeah. ka to. Baka maano ka sa Apo. pagdadrive. Yes, Tito. So, rinig po ba ako? Okay naman. Oo, dinig. Okay. Yes, Tito. So, sa akin dito, mga nag-stick po sa akin is yung importance din po kung paano hinandle ni Jesus yung mga temptations. So, oftentimes tayong mga tao, I'm not saying na as a whole, pero napakabilis nating mag-succumb into temptation, especially pag nahihirapan tayo. Di ba? So, parang madalas, pagka mahirap yung sitwasyon, nagre-resort tayo na looking for an easy way out, and kadalasan yun yung temptation na minsan napipilitan tayong hindi naman napipilitan, but we decide kasi hindi ako naniniwalang mapipilitan kasi it's always a decision. Nag-decide tayo na tahakin yung mas madaling landas para makaalis, mga ganyan. Pero oftentimes, yung madali, sabi nga ng mga dati natin pag-aaral, yung landas na madali kadalasan, hindi siya yung di ba? Hindi yun tama. Hindi yun yes, tama. Dito. Opo. Pangalawa, di ba sabi nyo nga, yung daan papunta kay God, walang nagsabi na it's going to be easy. So, yun Tito, parang pakiramdam ko, it's human nature, and I'm not saying na dapat maging norm siya, pero ganun yung nangyayari sa mga tao na kapag ka mahirap ang sitwasyon, ginagawa natin siyang dahilan para masabi sa sarili natin na pwede siguro akong magkasala konti kasi ang hirap nito kailangan ko na makaalis So parang ganon. So sana hindi maging yes Tito. Sana hindi natin ma-justify yung ganon. Pangalawa Tito, yung test na sinasabi nyo na parang Lord, patamain mo ako sa loto. Gagawin ko yan. Hindi ba dapat mauna yung gagawin mo yan bago ka ma-bless ni Lord? Yes. Maging blessing ka muna sa ibang tao, di ba? Yes. So, yeah, yun yung malaking difference dito. So, ganun tayo na, Lord, ibigay mo lang sa akin to pag nakapasa ako maging doktor. Dami kong papagalingin or dami kong matutulungan. Hindi mo naman kailangan magpagaling. Yeah, so parang yun po dito, yun yung isa pang nag-stick sa akin na dapat hindi natin i-ano si God na gano'n na pag binigay mo sa akin to, ganito gagawin ko. Gawin mo na. Tapos, oo, kasi minsan, hindi na lang din yan sa blessing ni God. Di ba sabi nila, pagka daw gumawa ka na mabuti, pag maganda yung may ripple effect yan na minsan yung mga tao pinipaid forward, babalik sa iyo yung kindness na ginawa mo. Yeah, so yun yung importante doon. Importance doon na parang huwag natin gawing habit na kailangan mauna yung blessing bago yung kasi sabi nga meron ako dito ng kaibigan na nawawala. Nawawala. Hello, ito, nawawala. Dito. Ay, sorry. Ayan. Pangit ito. Hello? Pangit ang connection. Okay. Iyo. Sige. Oh, okay na. Sige to, sige. Napapangit ito. Nawawala yung connection. We have to be dito. Ay baka sa dinadaanan ko po. Pero yan dito, bottom line, lang naman po, we just have to make sure na yung huwag natin i-expect yung reward. Kasi the more we expect na reward, hindi siya magiging maganda yung kakalabasan. Yes. Yeah, reward is just a bonus. Being good as a whole is the ultimate goal. At saka, pag naging, go ahead dito. Saka doon makikita to na kaya ka lang gagawa kasi may reward, ano? Yes, Tito. It's not Tsaka yun, Tito, yung pangit Di ba mas maganda nga yung reward hindi mo ine-expect rather than ine-expect mo. Kasi mas masisira ka. Pagka yung reward, in-expect mo na siya, umpisa pa lang, hindi siya pure. Kasi walang being love able to help someone. Yes, Tito. Being able to help someone, showing love, yun na nga yung reward nun Bibigyan ka ng pagkakataon para makapagbigay, makatulong,
express ng pagmamahal. So kung may hihingi ka pang kapalit doon, wala na. Hindi na siya. So yun lang po yun sa akin. Usually ato noon, alam mo, yung paghingi mo na yon, actually hindi mo bibigay lahat yun eh. Usually kapraso na, kunyari, pinanalo ka sa loto, 1 million. Baka 100,000 lang ibigay mo doon eh. Pag gano'n ng heart mo, you are not willing to give everything. Actually, magtatanto ka lang ng maliit, di ba? Pero ito yan, Tama po yung yun dito. na yan, is application, yun yung last natin eh, application yan sa atin, yung believer sa atin. Ang tanong ko, ano yung significant ng three? Kasi yun ang punto ko eh. Yun ang punto ng essence ng ating topic for tonight. Ano yung significance ng three temptation ni Satan kay Kristo? Anong victory yon? Ibig sabihin, what is the victory there? Doon sa three temptation na yun ni Kristo. Diba? Yun yung pinunto ko kanina. Bakit kailangan dumaan si Kristo? It's not a random choice ni Satan yon. Actually, that is the system, yung system na kailangan para mabuksan ni Kristo, o yung bagay na yon, kailangan niyang daanan yon. Ano yung significance ng three temptation na yon ni Satan? Ato. Hello? Mukhang ato. Nawala. Okay, nawala ka siguro. So, okay, ato, ulitin ko ulit. Ato, ine, ha? Ayan, JB, okay ka na? Hello, Tito. Oh. Kaya nawawala yung signal mo. Okay, so, bigyan ko lang uli ato, ine, ng punto, baka hindi nyo nakuha. Yung sinabi ni JB, that is correct, But, that is an application na sa bawat isa sa atin. Pero hindi yun ang unang punto ng ating discussion tonight. Ang punto nito is ano yung significance nung victory ni Kristo doon sa three temptation na yon ni Satan. What is the significance? Ang significance nun, because of that victory, Jesus Christ opened up the way for man to restore the three blessing. Ibig sabihin, hindi pa natin na-restore ang three blessing. Inopen up lang nito yung way na yon. Sapagkat nung magkasala si Adan at Eva, na-shut yung way na yon. Na-cut yung way na yon. Dahil nagkasala si Adan at si Eva. So in order to open up that way na magkaroon ng chance na muli ang tao na ma-restore yung three blessing, Satan must overcame that temptation of Satan. Kaya yung pagkakapanalo ni Kristo na yon ay nabuksan niya yung daan para ang tao ay magkaroon ng chance muli na ma-restore yung three blessing. Okay? Sana to, yun ang makuha mo yung punto. Kasi ang gusto natin ipakita rito na yung temptation ni Satan kay Kristo is not a random choice by Satan. It is actually in the course of restoration ng tao. Hindi mare-restore ang tao kung wala yon. Hindi mare-restore ang tao. Kasi yung restoration para makuha natin yung blessing, three blessing, ay hinaharangan yon dahil nagkasala ang tao at si Satan ang nakaharang doon. So in order for us to cross that road, the second Adam, the Messiah, must be victoriously conquer si Satan. Para mawala yon yung ano na yon, yung wall na yon, dapat ma-open yon. At yun yung nangyari nung mas pagtagumpayan ni Kristo yung temptation ni Satan. Okay, I hope nakuha nyo yung significance. Pero tama yung kay JB. Kaya lang yun, focus yun doon sa application na sa bawat isa sa atin. Ano yung matututunan natin? Doon sa victory ni Kristo na yon. Yun yung within us, sa believers. Okay? Sino yung gusto kong sumunod? Pangit ang signal ni JB. Okay lang. Si Giselle, ikaw, ang mo? Ang iyong, Ano po, Tito, yung pong story ng temptation of Jesus. Parang, syempre po, kung sino man makarinig nung story na yan, we tend to, to interpret it like literally po. Like before. Yes, Pag sinabi, yung sa first po, like sa first tinapay, food lang naman yan siguro. Parang wala siyang ibang interpretation walang or something. Walang significance, yes. Yes, parang ang shallow lang po ng understanding. Kaya ko naman i-fight yung temptation sa pagkain. Magda-diet ako, parang gano'n. Parang alam niyo po, yung very shallow. 40 days siyang fasting. Actually, mahirap din yun.
Eh, yun nga po, parang 'pag hindi mo talaga siya inaral, yun lang talaga po yung maiisip Oo, mo. yun lang, oo, ganun lang Mm, kababaw, ano, focus ka lang opo. dun sa pagkain lang talaga, hindi mo Hmm, makukuha yung true significance of that. yes, tito. Tas yun po yung sa second, yung, obedience, faith and obedience kay God, and yung last is dominion over the creation. Ayun, Yes. parang in general po, siguro kung nung inaral namin siya before is just about temptation alone. Oh, yes, Not yes, about the it's not about the restoration, yung purpose ng yes, yes, temptation. yes, that's Parang true. nag-stop na po yung studies namin. Yung siguro yung pag-aaral namin Yes. dun sa parang ang point lang was follow Christ's Oo, yes, example yes, na like yes, yes, strong faith, strong belief and love for God, you can overcome the temptation. Hindi yes, po yung yes, purpose of yes, yes, restoration yung naging yes. focus. That's true. Hindi, actually, ang nangyayari as a Christian, parang Mm. application sa believers lang yung nangyayari doon, Mm. ano. Pero Ah. actually may significance yun. That is the first victory of Christ. He opened up Mm. the way for the tree of life. Para ang tao ma-restore. Yun yun, Mm. actually. Yun yung Mm. first victory ni Cristo. That's good. Okay. That's Yes po. nakuha mo yung point ng ano. Opo. Okay, thank you, thank you. Okay, thank you. So next, Okay. sino kaya? Si June na to, ikaw okay ka lang? Gusto mo? Pero pag nagda-drive ka to, okay lang. June? Si June. Palagay ko nagda-drive siguro si June. Ano? Or pangit siguro ang signal ni June. Okay, si ano? Bea Ine. Bea, ikaw Ine. Ano, ready ka ba to give us something? Ano? Yes po. Naririnig naman po ba? Medyo mahina rin Okay, po Ine. Okay, signal eh. okay, okay. Okay po. Okay. Don't, ano. Actually, ay, hello po. Okay, okay. Okay, sorry po. Mahina po net. Pero ayun nga po. Actually, napasadahan din po namin yung lesson na to sa school. Yung parang the 3 accounts kung kailan po na-tempt si Jesus. Oo. Yung lesson po kasi namin nun is parang inintroduce po sa amin yung concept ng 3 bagay po siya. The first one is concupiscence, which is parang yung inclination po to do sin that every person has dahil nga po dun sa original sin. The second concept naman po is about temptation, which is the invitation to do sin. And then the third concept is yung sin po mismo. Dun po sa lesson na yun, maganda po siya actually kasi parang in-open up po dun yung tendency ng mga tao na sinasabi yung parang tao lang ako, nagkakasala ako. Parang ginagawa raw po kasi natin siyang excuse na normal, na parang na-normalize po natin yung pagkakasala dahil lang po tao tayo. Tao tayo. And Just I think that opened up a much deeper perspective lalo na po dun nung kinonect po yung kanina yung sa 3 accounts temptation po sa na free na-tempt blessing. si Yes, Jesus. yes, yes. Yeah. That's true. Pero dun po kasi sa lesson na yun hindi rin po siya masyadong parang napagtuunan ng pansin. More on shallow nga lang din po. So medyo mas naliwanagan po ako sa lesson na to na it had something to do pala with the 3 blessings, yung sa original sin. Parang may sinisimbolize po siya above dun sa point na, natakas, like parang hindi po na-tempt si Jesus. Like it was Yes. more than that. Yes, yes. Kasi gaya nga po ng sabi nyo, kung hindi po yun nalagpasan ni Jesus, parang hindi po siya magiging prepared or hindi po siya yes. magiging qualified na maging Yes, second yes, Adam. yes, yes. And since nalagpasan nga po niya yun, it would have been perfect, pero ang naging problem nga po is hindi po siya tinanggap ng mga tao. And I think yun po yung kailangan nating pagtuunan ng pansin ngayon. Kasi we were so close eh. We were so close po eh. Pero dahil nga po masyadong, hindi naman po makitid, pero hindi pa po mulat yung mga Yes. tao nun. Kulang pa, And actually, kahit- kulang pa. Kulang pa. Opo. Yes. And kahit hanggang ngayon po kasi hindi naman po lahat nakapag-aral tungkol Yes. dito. So parang, yun nga po, gaya nung sinabi ko kanina, marami pa rin po yung may mindset na ayos lang daw po magkasala kasi papatawarin naman, Yes, tao lang naman. yes, Pero syempre, we have to rise above that. We have to look yes, kay Jesus na parang maging role model po natin siya. Kasi, I mean, even though he's fully God and fully man, he's still man in some way. So parang, hindi naman po porket anak siya ng Diyos, yun po yung dahilan kung bakit hindi siya nagkakasala, parang ang perpekto niya. Kasi, he's like us naman din po. yes. In fact, kahit nga po hindi siya capable
I mean, parang hindi po ano po siya sinless and perfect. Pero kahit po hindi niya naman kailangan, parang nakikipag-communion pa rin siya sa atin. 'Di ba nga po ano po tawag doon, yung nagpa-baptism pa rin po siya kahit hindi naman po siya capable of doing sin. So kahit papaano po, he rose above the expectations of na expected sa kanya, and I think that we should follow in his footsteps po. Yes. Ayun po. That's true. Okay. Actually, alam mo, yung pagkakasabi mo na nagiging justification na, tao lang kami, gano'n. Actually, may mas pangit pa doon na justification. Sinasabi nila na si Kristo daw, Diyos, kaya kaya niya yun. Di ba? May gano'n ano? Alam mo, ito, ang pinaka-analogy na dapat nating isipin, ano? Christ can never become a model kung siya ay Diyos. Palaging magiging justification ng tao yun. Hindi natin kaya yun. Tao lang tayo. Diyos siya. That's why, di ba, napag-aralan natin doon sa identity of Christ. Actually, Jesus is a human being. Ano? He's a human being. Kaya lang, dahil he matured himself, he attained the first blessing as a perfect man, compare sa atin na makasalanan, naku, napakalayo ato, ng agwat. Actually, kaya sinabi siyang the only begotten Son, because he is the only one who attained the first blessing to be perfect. Kaya siya magiging role model ng tao. Because if he is a God, na sinasabi natin na perfecto, nang pagpunta rito perfecto kaagad, he cannot become a role model. He cannot. Alam niyo to, si Kristo ay sinless siyang pinanganak. Why? There is a process. Di ba pinag-aralan natin yon? There are so many preparation ng paglilinis ng lahi niya. At first, dun sa family level, kila Noah. Then naging time ni Abraham. And then naging chosen nation ng Israel. Those are the process of eliminating or changing lineage, blood lineage of Jesus until the time of Jesus Christ. Kaya sinless siyang pinanganak because of the sacrifices, yung preparation from the family. Kaya makita niyo sa Biblia, di ba? Tinetrace yung family na pinagmulan ni Kristo, na you can see those are the central person, yung pinagmulan niyang pamilya, because paglilinis yun. Kaya Jesus is sinless nung siya ay pinanganak. Pero ang tanong doon, is he perfect nung pinanganak siya? No. No. He's not perfect yet. And the three temptation is actually, that is the way kung paano na perfect ni Kristo. Hindi lang yan yung it is a clear indication that Jesus himself overcame that. Ibig sabihin, naging perfect siya because of those things na pinagdaanan niya. Kasi ang logic at doon, he cannot become a role model for man. If he is a God, if he came here as perfect already, he cannot become a role model. Ibuksan yung isipan nyo. Hindi ibig sabihin na minamaliit natin si Kristo. No, according to true parents, no. If you will compare a person who fulfilled the purpose of the creation to a fallen man, nako, talagang Diyos ang layo. Because Jesus, even though he's a man, he fulfilled his perfection and he became the Son of God, the only begotten Son of God. Because in the history of man, he is the first one who attained the very purpose of the creation, to become perfect. He encapsulates the heart of God. Kaya sabi ni Kristo, if you see me, you see the Father. I and my Father is one. Because they have same heart. Perfection. Sabi ni Kristo, di ba? You must be perfect because your Heavenly Father is perfect. That's why heavenly parents and he become one because of the perfection of their heart. Same. And that gives him yung role ng pagiging modelo. Yung kanyang pag-strive. Yung kanyang, kagaya yun, he overcome his desire, physical desire. Imagine mo, yung kanyang binigay sa kanya, yung ibibigay ko kay Jesus sa lahat na to.
Di ba? Sabi ni Satan. Na-overcome niya lahat yun. Kaya yan, in application to us, sa believers natin, dapat tularan natin yun. Di ba? Ganun yun na to, hindi. Eh kung yun ang pagkakalam natin ni Diyos siya, perfecto siya, ay hindi mahirap sa Kanya yun. Kaya niya yun. Kami hindi namin kaya kasi kami tao, hindi kami perfecto. And man can never become perfect kung wala si Kristo. Kung wala si Kristo. That's why, ato huwag niyong ma-misunderstood, no? Plainly sinabi ko sa inyo, Christ is a human being. As like Adam. Kaya sabi ni Christ, sa Biblia, the Messiah is the second Adam. Siya ang magre-restore. How can He restore the position of Adam, which is Adam is a human being, and then siya ay isang Diyos? How can He restore that? No. He cannot. He can restore siguro yung position, pero ang tao cannot follow Him. Hindi siya magiging model ng tao sapagkat hindi siya tao. Kung ganun ang ating pananaw. At hindi ganun, kawalang sistema ang Diyos. No. No. He want to restore us. So, kailangan kung ano yung mali, yun ang itatama. Kailangan, mula sa pagkakamali, babangon yung magiging modelo. Ganun yun na to, Ganun. Kaya, hindi natin minamalit si Kristo. Grabe. Christ is the only begotten Son of God. The most beloved by God because He's the first one who fulfilled the purpose of the creation. Ano ang sabi natin sa mga pag-aaral natin? Ano ang value ng isang tao na nakapag-fulfill ng creation, ng three blessings? Sabi niya, cosmic ang value niya. Bakit? Sapagkat He represents the spirit and the physical. Kaya every man who fulfill the purpose of the creation has a cosmic value in the eyes of God. You are inheritor of the creation. Lahat ng magiging anak ng Diyos is inheritor of the creation, Lord of the creation. You have a cosmic value. That is the value of Christ. Even though He's a human being, but He fulfilled the very purpose of the creation, He has that value, cosmic value, Lord of the creation. Compared to us, in the eyes of God, kung hindi dahil tayo makasalanan, wala tayo. Actually, we stand on the enemy of God after magkasala ang tao. Pero unti-unti itinataas tayo ng Diyos. No? Ganyan na to, Kaya sana open your heart and mind. We are not, minamaliit natin. Yung pagkatao ni Kristo, no. Nanduroon tayo sa katotohanan. In order for us to be restored, we must have Jesus as the Messiah must become a role model. And how can become a role model? Kung siya ay Diyos at tayo tao. We cannot be perfect. Kung ang modelo natin ay isang Diyos, we cannot. He is a human being like the first Adam. And He is to restore all things by following the path of goodness. Siya yung unang dadaan doon sa sinasabi ng Biblia na baku-bako, lubak-lubak, makitid. Kaya siya, sabi ni Kristo, if you want to follow me, take off your cross and follow me. Ibig sabihin, nagdaan siya ng cross ng sarili niya, nagdaan siya ng sarili niyang cross. At para tayo ay makasunod, dapat dalhin din natin yung cross natin. Siya yung modelo. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya yung daan. Paano tayo dadaan kung siya Diyos? Kung ang dinaanan ng Diyos, tayo'y tao. We cannot do that. And it will become always a justification of man. I cannot do that because I'm a man. And Jesus is God. Kaya ito, please, i-analyze nyo. Are we talking blasphemy or are we talking the truth? This is the word of our true parents. And I think, kung akong tatanungin nyo, this is the very, very truth from the very beginning. You can see that God and man is being what? Pinalalapit ang ating relasyon.
sa Diyos. Our true parents' words is, for me, is the very truth na nawala because of the fall of man. At pinakatatago-tago ni Satan. Satan don't want us to know about these things. Kaya ano sabi ni Kristo? When the time will come, I will tell you plainly about the Father. Plainly. We will not talk about anymore about parables and symbols. So this is good, ano? Yung discussion natin ngayon, especially malapit na ang Semana Santa in the Philippines. It's timing, right timing, ano? Na open up your hearts and mind. And you can see, ano, na if you have a mind or a heart that seeks for the truth, hilingin nyo this night before you sleep, na please, give me a sign, give me a simple truth, na I could understand truly, yung pinag-aralan natin. Actually, before, before na I become a member of this church, this group, actually, nakapanood ako nung nandyan ako sa atin, nakapanood ako ng, di ba mahilig tayo nanonood ng Jesus of Nazareth, di ba? That is, napanood ko yun ng Friday night, Friday na yung Biyernes Santo. And then, that night, I really sabi ko, at that time nag-isip ako, kung ako kaya ako naruroon, ako rin kaya ako sisigaw ng na patayin si Kristo or itatatwa ko kaya si Kristo? I have that kind of question. And then alam nyo, alam nyo ba na kinabukasan, Saturday, I attended, meron kaming billeting, nung nasa ROTC ako, umattend ako doon, Saturday. And then, doon ako na-meet ng isang sister, and then in-invite ako noon. Then I attended. And then on the Sunday, yung Sunday mismo na yon na ano ba ang Sunday yan? Yung Linggo ng Pagkabuhay, nag-attend ako ng seminar for 2 days. That how I met itong na to, ng movement na to. Itong pinag-aaral natin. Yun yung first seminar na na-attendan ko. April 1, 1988. April 1, 1988. And then I've learned itong pinag-aralan natin na to. So this night also, I'm asking you, please, if you have doubts, if you have something more question doon sa sabi ko sa inyo about Christ, the Christ is not born with God. Christ is a pure human being, like Adam. That's why he is the coming second Adam, to restore what was lost by first Adam. And he cannot restore what was lost by first Adam if he is God. Because Adam, the first Adam, is a human being. He cannot restore that if he is God. Or even, na ma-restore niya yon, man cannot follow him because he is God. We are only human being. Kaya kailangan tao din yon. Doon natin mapapansin, Christ is a human being and he can do that. Everyone can do that. That is the logic there. Okay? Sana ito yung maunawaan nyo. And then please ask God na show you more answer, dun sa kung may mga question pa kayo in mind, please ask God, and God will show you things, with regards to these things. Okay? So anyway, 10:30 na, na pagod na rin kayo, sa inyong daily activity. So maraming salamat, sa inyong walang sawa, Actually, huwag kayong manghinawa, na umattend. You can see, even though na hindi nyo makuha lahat yung ating pinag-uusapan, but there is actually a development, a growth in your heart. Makikita nyo yan. And I believe that. Nag-grow kayo paunti-unti. Okay?
So anyway, thank you so much Ato Ine, sa inyong pagdalo ngayong gabi. Si Joel muna pala, final Joel, nakalimutan ko. Jo. Hello, Tol. Oy, good evening sa lahat. Mm. Una sa lahat, maraming salamat at nakakasama natin si Alvin this evening, Oo. Kanina, in-invite ko siya Oo. at napagbigyan niya tayong sumama siya. Oo. Masasabi ko lang, Alvin, sana tuloy-tuloy mo na to. Wala kang dapat ipagdalawang isip pa to. Nung dati nga magkasama tayo sa kalukuhan, hindi naman tayo nagdadalawang isip na gawin yung kalukuhan. Ito pang magandang gawang ganito. So patuloy mo lang, Brad. Huwag tayo matatakot o mahihiya pag gumagawa tayo ng matuwid. Sana, Alvin, next time kasama ka pa rin namin. Sana. Regarding sa topic natin this evening, ang takeaway ko dito, baka kasi wala, I think madalas nating maririnig ito eh. Narinig ko na ito sa naitinapik mo, Tol eh. Masasabi ko lang kasi baka mamaya ay pag narinig nila, si Jesus naman yan eh. Compared to me, ako, ano lang ako, ordinaryong tao lang. Ganun lang naman tayo lagi eh. Masasabi ko lang ang takeaway ko dito to share with you. Si Jesus, na-achieve niya yung kanyang kalalagayan, yung pataas yung kanyang level of victory due to the due process of maturity spiritually and artistically. Tayo, meron din naman tayong different level. Si Jesus ay may different level of mission and different level of victory spiritually and artistically. Tayo din, meron din tayong different level. At meron din tayong different level of mission in our life. At kaya rin nating mapagtagumpayan yung due process ng maturity din within ourselves. Kahit na sabihin natin, ordinaryong tao lang tayo, hindi tayo kagaya ni Jesus. Madalas nating naririnig yun eh. Yung comparison na gano'n eh. Sabi nga nung yung kaibigan ko eh. Si Jesus lang daw ang bahala na sa kanya. He will do everything, the contribution, the works, lahat na kasi siya daw ay tao lang. Sabi ko nga sa kanya, Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ay kasangkapan din ng Panginoon para tayo ay mai-restore, balik sa Panginoon. Pero may responsibilidad din tayo sa bawat isa natin. And that is yung to become matured spiritually and artistically. Individually, pwede rin nating i-apply sa family natin. Sabi ko nga, iba ang level ng ating mission. Tayo, pwede sa family muna tayo mag-start. Si Jesus, iba yung level ng kanyang mission at saka yung victory within his heart and spirit. Yun lang to lang nasabi ko. Thank you. Okay, thank you. Okay, that's true. Jesus stand as the world Messiah, no? Tayo, we are also stand as Messiah in our family, in our friends, So, different level, more on level of sa community lang natin, yung natin. Pero hindi natin dapat tawaran na, uy, mababa lang dapat marating ko, mas mataas si Kristo. No. Di ba sabi natin last time na the joy of our parents is to see their children become more than them, They will become happier if we could surpass the heart of our parents. Di ba? Ganyan dapat, So, pero tama si Joel na baka naman isipin niyo, ang taas ni Kristo, hindi ko abutin yun. No. In our capacity as a Messiah for our family, for our friends, in our society, we can do that. But don't limit yourself, If you can surpass that into a nation, baka mamaya maging presidente kayo ng isang bansa and then you can also do that, So, yun, pero tama si Joel, tama. Okay? So, si Alvin gusto mo magsalita? Nog? Walang mukhang may problema rin si Nog sa sa kanyang mic, Okay, anyway, Ine, maraming salamat. Medyo late na tayo, kasi maganda yung discussion natin. And this Saturday again, we will talk about again the Bible, i-apply natin sa ating daily life. Okay? Thank you so much. Ine, maraming salamat. God bless everyone. Sa araw. God bless everyone. Okay. Okay, God bless. Okay, bye-bye. Bye-bye. Good evening.
Okay. Bye-bye.